Ang ginastos namin sa 5 days na stay namin sa Nagoya, Sakae, ay tumataginting na bagong anime mga bossing, si Briefman! Briefman! Yay! What's that? Briefman! Simulan natin ang vlog na to sa pagbabayad ng travel tax. Ang travel tax ay 1,600 pesos per person. Dalawa kami ni Mrs. That's 3,200. Dahil magaling mag-abang ng piso fare ang aking misis, nabook niya ang aming round-trip ticket sa Cebu Pacific sa halagang 8,400 pesos only, kasama na dyan ang 20 kilos na check-in baggage. Sobrang mura niyan mga bossing. Mahigit 4 na oras ang biyahe, kaya sa eroplano, pwede pa kayo manood ng movie. Pagdating namin sa Chubu International Airport sa Nagoya, nag-withdraw kagad kami ng 40,000 yen, katumba siya ng 15,600 pesos, gamit ang aming BPI ATM. I-make sure nyo lang na naka-turn on ang inyong international access para magamit ninyo ang ATM ninyo dito sa Japan. Yay! Let's go! Para magkaroon kami ng data or internet dito sa Japan, bumili naman kami ng eSIM or electronic SIM sa Klook. Hindi na ito yung physical SIM card, electronic SIM lang siya. Once mabili ninyo sa Klook, ang gagawin nyo lang is to activate and meron na kagad kayong internet. Gagana siya kagad dito sa Japan. Ang binili namin is 10 gigabytes, that's 647 pesos. Dalawa kami ni Mrs. A total of 1,294 pesos. Tumiretso muna kami sa Starbucks para magmerienda at nagbayad kami ng 750 yen or 300 pesos. Konnichiwa! From Chubu International Airport, nagbus naman kami papuntang Hotel S Plus, Nagoya, Sakae. Nagbayad kami ng 3,000 yen para sa dalawang tickets. Katumba siya ng around 1,200 pesos. 3 nights kaming mag-i-stay dito sa Hotel S Plus, pero pagdating pa lang namin, nagkaroon kami ng minor problem. Wala pala kaming booking on that day. Ang start pa ng booking namin is kinabukasan pa. Kaya ang ginawa namin, nag-book kami ng isa pang gabi. Pero dahil same day booking ito, mas mahal ito kaysa sa mga naunang booking namin. Ang per night is 2,400 at yung susunod na dalawang gabi is 2,800. Mabuti na lang at merong Pinay na receptionist kaming naabutan dito sa Hotel S Plus, mas madali kaming nakipag-usap. Sandali po, parang mali yata kayo ng 31 to August, yes. Okay.
August 1 pala to August 3 pala yung na ano ko. 31 pala ngayon. Bali magiging 4 days, 3 nights po ano? Yes. Nice. Sige, sige. Para maikot pa namin yung Nagoya. Pakita ko sa inyo yung aming room bago namin kalatan. So, merong view. Kahit pa paano, yan yung street. Yan. Kami yung nasa pinakadulo. Ayan. So, pasok. Hello. Ohayou gozaimasu. Sharing. So, nothing fancy naman sa room namin. Simple lang at napakalinis. Ayan. Dito, pagpasok is ang aming palabas pala yung bukas. Ayan. Toilet. Merong bathtub. Ayan. Simple lang. Tapos, queen size siguro tong bed, no? Possible. Ayan. Ayan. Tapos, merong TV, merong mini fridge, merong heater. Ayan. Yan lang. Basically, yan lang yun. Siyempre, air conditioned. Wala. Nilagyan ko yung tumbler natin. Ayan, yung mini fridge. TV. Tapos, merong view ng ayan, kalsada. Ayan. Ayan. Okay din, no? Ayaw gozaimasu! Good day? Hindi, gabi na eh. Pero good day pa rin sa inyo mga bossing. Nandito kami ngayon sa Nagoya, Japan. Yes, Nagoya, Japan. First time namin sa bansang ito. At pangarap namin mapuntahan ang Japan. Kahit nung bata pa ako. Kaya nag-decide si Mrs. na magstay kami dito for 23 days dito sa Japan. Ang first week namin is pupuntahan namin yung mga libreng destination or tourist spot dito sa Japan. Wala kaming itinerary na alam talaga. Nag-research lang si Mrs. Wala rin kaming agency, DIY lang kami. DIY lahat. Kanina sa airport, meron na kagad kami napuntahang libreng pinupuntahan ng mga turista, yung Flight of Dreams. Yon, malaking eroplano. Doon sa airport yon ng, anong airport yon? Sa Chubu International Airport. Dito siya sa Nagoya. Meron ding mga, yung palaruan ng mga bata. Oo. Actually, yung sa Flight of Dreams daw, sabi ng receptionist, pang bata talaga. Pero, since may kid at heart kami, ayun, na-attract kami dun sa may Flight of Dreams. Lalo na ako kasi, doon mo talaga makikita malapitan yung eroplano. Oo. Na, well, nakailang sakay na rin naman kami ng eroplano, pero yung makalapit ka sa gulong, sa mismong motor, yung bilog na malaki, malalapitan mo. Pero hindi talaga siya, kumbaga, replica lang yung eroplano na yun. Pero ang galing na parang galing, totoo talaga siya. So, yun yung unang pinuntahan naming libre dito sa Japan. At bukas, at sa mga susunod na araw, marami pa kaming pupuntahan. Dahil mahigit 3 linggo nga kami mag-stay dito sa Japan, syempre magtitipid din kami, hindi naman unlimited yung budget namin. So kanina, nagtingin-tingin kami ng mga pagkain sa mga restaurant na malapit dito sa hotel namin. Meron namang mga affordable, in fact nakakita kami ng mga around, may 100 ba? Yung 150, no? Yung mga 150 nila, side dishes yon. Pero ang normal pricing is nasa 200 to 350 per meal. Yung kinainan namin na ramen house, gumastos kami ng 1,400 yen. So sa peso, around 500 pesos yun. Dalawa na kami, so 250 pesos. Naka-ramen na, rice, tas may lumpia. Nabusog naman kami. Munti ko pa nga hindi maubos pero nanghinayang ako kasi nga, sayang. Parang ang dami din ng serving. Kaya sinimot ko pa rin kahit busog na ako.
Hanapin yung mga sample pricing ng food dito sa Lawson. So kagaya nito, yan o, rice meal na siya. 518 yen. So magkano yan? 196 pesos. 196 or 197 na. Ano, 518, 548. May mas mura pa ba na rice meal? Ang pasta nila, ito. Oh, merong 518, merong 598. 218 lang. Ito, yung mga nakikita lang natin sa anime. Mga Mga binabaon, yan, 218 yen. Kayo na mag-convert. Paano ba ma-convert to sa peso? Bali, ang conversion niya per yen is 0.38 pesos. Okay, so yung 218 yen Times mo niya sa 0.38. Yun ang conversion ng peso. O kung nagmamadali kayo, i-google nyo na lang. Ayan o. Gano yan? 378 yen. Mineral water naman, that's 100 yen. Dito sa Lawson. For 2,000 ml. Magkano ulit, bebe, ang 100 yen? 38 pesos. Around 38 to 40 pesos. Bibili lang kami ng isa. Pasok tayo dito sa 24 hours na parang Watsons nila. Ayan, dahil wala kaming toothpaste eh. Ang problema, chinek ko to kanina. Ayan o. Walang mga English. Puro Japanese. So, hindi ko alam alin dyan ang toothpaste. Ito, puro makeup. So, nasan kaya dito ang toothpaste? Ito, mga... Ano ba yan? Toothpaste. Ayun. Ebe. Na-search ko na. Gamit ang Google Lens. Toothpaste nga talaga siya. Ayun, kasi may ngipin, no? Oo. Magkano to? 50 pesos. 50 pesos sa yen. 148. 148 yen. So, sa peso, 56. mga 56 point something. 50 pesos. Yun. Ayan, babasahin ko. Toothpaste. Very good. Arigato. Nis, marunong maghapon. Arigato. Wala? Nis. Saimase. Ano? Saimase. May ganun ba? Wala, yun yung parang rinig ko kanina eh. Gaya si Kenzie dito sa 10th floor kasi may interesting daw siyang nakita. Yung pala, ito yun. Wolfgang Puck Restaurant and Cafe. Pasok tayo. So, dito na kami mag-brunch. Ito ba yung interesting na sinasabi mo sa 10th floor? Excited naman din ako. Sabi ko, ano yung interesting na yun? Ito pala yun. Order lang si Kenzie ng pizza. Good for 2. How much ito, bebe? Bali, ang New York pepperoni pizza ay 1,700 yen. So, kung i-convert mo siya into peso, that's 1,700 times 0.38, 646. 646 for this size of pizza. Good for 2 na sa amin yung misis. Ayan. Ang gamit nga pala namin is credit card, no? HSBC. Kasi meron siyang 5% cashback sa mga dine-in. So, manda kayong maging tanga dito. Kasi kanina pa kami dito sa train station. Sinushoot namin ito. Ayaw tanggapin. Ay, nako. Resibo pala to. Receipt. Receipt. Ano yun? Ano sabi niya?
Resibo pala. Kanina pa kami doon. Ito pala yung pinaka-i-shoot mo. Ayan o. Ang liit kasi. Second day here in Japan. At ang season ngayon is summer. Napaka-init. Ayan, kaya outfit check muna tayo mga bossing. Ako ay naka-t-shirt lang. T-shirt, shorts, running shoes. At si Mrs. naman ay naka-komportabling dress at flat na sandals. Kasi maglalakad-lakad, tas napakainit. At huwag niyong kakalimutan ang payong. Yes. At magdala rin kayo ng tumbler, lagayan ng tubig. Ito ang Nagoya Castle. Ang una nyong pwedeng pasukin dito ay ang Homaru Palace. Bago kayo pumasok, meron munang briefing or seminar tungkol sa mga bawal at pwede ninyong gawin sa loob. Bawal pumasok ang nakasapatos, so kailangan nyong hubarin yan. Kapag nakamedyas kayo, pwede na kayong magdire-diretso kapag tanggal ninyo ng sapatos. Pero kung wala kayong medyas, bibigyan nila kayo ng tsinelas. Meron din mga free lockers kung saan ninyo pwede iwan ng sapatos at free lockers sa mga bags. Parang bahay nila si Shuka. Doraemon! Ang ganda oh. Ganda oh. So ito yung Nagoya Castle. Homaru Palace. Ganda. Nandun yan sa labas mamaya. Kuha na natin. So kami ay nandito. I think nandito kami or nandito. Yan, pinasukan namin kasi ito pa yung pinaka-castle eh. Ang ganda yung ceiling, wood design din. Tapos yung sahig, wood din. Sarap maglakad ng naka medyas lang yun. Kinis ng sahig. Sa mga fan at nanonood ng Demon Slayer, yung anime, inside this castle, yan kagaya nyan, parang yung nakikita nyo doon sa Infinite Castle. Ayan. Ganito yung makikita nyo doon. Ayan. Oo nga no. Para siyang Demon Slayer. Alright, nandito na kami ngayon sa Ozu Shopping District na kung saan para siyang Myeongdong ng South Korea na Changian ba Sa atin, Pilipinas. Divisoria, Yes. or Taytay Changi. Yan. Muro-muro yung mga bilihin dito. Yung mga murang pagkain, murang damit, murang bags, mga sapatos. Lahat makikita mo naka-sale, tsaka may discount. Meron din ditong mga, I think second hand, no? Oo. Second hand na iPhones. So, for example, itong iPhone 13 Pro, that's 100,980 yen. Meron pa yung discount na 10%. So, 91,800 nakalagay. Tax out. So that is 34,884 in peso. In peso. Pero, kailangan pa yata ng tax eh. Kasi tax out nakalagay. Oh. Ay, hindi. Tax-free shop. Japan tax-free shop. So, ang iPhone 13 Pro, magkano ulit in peso? 34,884. Ayan. Hindi ko alam kung mura na ba, ganyan na ba ang presyo ngayon. Pro Max na yan ah.
Di, Pro. Ayun, iPhone Pro 13 Max. Pro. Pro Max. Ito Ayun yung nga, no. Pro. Yung Pro, 79,000. Nasa 28,000 lang So, yun. iPhone 13 Pro Max. Ito naman yung mga brand new. Steam Deck, 84,000. Times nyo lang sa 0.38 para ma-convert sa peso. Mga brand new yan. 55,980 yan sa PS5. Yan. Dahil marami kaming pera, ang binili namin is phone casing. Uy, Ayan, oh. sulit yan. Sulit yan. Oh. 100 yen. So, that's 38 pesos 38 lang. pesos ang isa. Siyempre, wala tayong pambili. Ang gaganda ng mga prutas nila dito. Yung mga packaging nila, oh. Ang ka-quality. May mga rice meal na ready na dito. I-microwave nyo na lang. For example, this one, 399 yan. Ang bigat ah. Ang daming rice, oh. Ang laki ng karne. Magkano yan in peso? Good for 3. 151 150, mga bossing, 150. 399. May mas mura pa. Ito. Ano siya? Ito. 358. Chicken. Kasing laki na ng kamay ko. Chicken. Ayan, laki oh. Kano to? So, 358 times 0.38. 136. Ayan. Ito, kung malakas ka kumain oh. Ayan, laki oh. Tatlong kamay. Ito na lang, bibiling ko to. Sige. Ayan, papainit na lang natin sa hotel. Nag-grocery na kami for few days consumption namin. Meron naman kaming fridge sa hotel. So, lahat to ay 4,600. 4,064. 4,000. Walagyan natin 4,000 yen. Kami ng basang face towel. Hindi namin alam para saan to. Kaya tatanungin namin. Gamit ang translator. Kaya nag-type ako, what is this for? Korewa na no tatame. Hindi ko alam. Papakita ko na lang. Tumbong. Ay, Ah. nako. Oo. Pero masarap yan. Sarap. Yan ang susumidit. Yan ang ingredient. Sige. Okay. Ate, para saan ba to? Pamunas. Pamunas ng kamay? Oo. Merong Pinay dito. Si ate. Shoutout May yan. shoutout ka ba sa Pilipinas? May shoutout ka sa Pilipinas? Shoutout sa taga Mangkayan. Mangkayan. Ayun, kababayan natin. Work dito. Na kami nakapamili ng kainan. Kung saan na lang kami abutan kasi gutom na to. Uy, grabe ka sa akin. Hindi pa ako kumakain. Hindi na siya makausap eh. Huling kain namin yung 11 AM pa eh, yung pizza. Eh, gabi na. So dito, hindi namin alam yung kakainin, basta kami pumasok. Buti meron kaming... Sa sobrang hindi namin alam yung kakainin, kakain na pala kami ng tumbong. yung tinuturo mo. Tumbong ng baka. Yun. Buti may ngumiti sa amin, nag-work dito. Tapos sabi ni Kenzie, Pinay? Opo, Pinay. Ayun, dinulungan kami. Anong pagkain dito yung may rice meal? Yun, ito. Ayan, yung rice. Tapos nagluluto siya. Karne. Karne, pero tumbong. Pero masarap daw eh. Oo, masarap daw. Oo. Bestseller nila to. So, ano, pineapple. Kasi yan na lang ako. Ayan lang. Okay. Thank you. Salamat. Ay, salamat. Buti na lang. Merong Pilipina na dito nag-work. Hirapan kami umorder. Tapos ito pala, alam ko ano, pangunas ng muka. Ano? Amay, Pambuka. Tignan mo. Alam mo kung paano ko nasabing muka? Kasi oily na ako eh. si kuya doon, oh. Ano si kuya? Nilagay niya sa ulo niya, oh. Yung towel, oh. Oo. Kaya, pwede to sa muka. Pamunas mo sa muka. Ang sarap na eh. O, pang-brush nga, di ba? Brush na bago ka kumain. Ayos, ah. Pwede natin i-adapt to sa Pilipinas. Pag may-business tayo, no? Sarap nga. Masarap yung tumbong ng baka. No? Sarap. Ayaw niyo maniwala, ah. Ito, ah. Rice yun. Yan, tumbong ng baka yan. Ang lasa, kailangan mo mag-rice ng marami. Sarap.
Okay, busog lusog. Oh, saan tayo sasakay? Solid. Hala! Hala! Sila, baby. Kala ko mo. Mag-isang kumakain to. Oh. Only in Japan. Okay yung marketing nila. So, saan tayo sasakay? Dito? Dito, hanapin namin ang train station pabalik ng Sakae. Mga binili namin sa Ozu Shopping Center. Bumili kami ng mga pagkain for the next few days. Ayan, meron tayong chicken. Actually, luto na tong mga to. Ayan, i-microwave na lang. Ayan, i-heat na lang. Ayan. Ayan. Ito ay total of 4,444 yen. Or sa peso, that's 1,600 pesos. Ayan. Pwede na. Kasi pang ilang araw na yan. Ito mga rice. Ayan, luto na. Need mo lang i-microwave. Meron kami mga tinapay. Ayan. Ito. Spanish sardines. Soft drinks. Saging. Ayan. Palaman. Strawberry jam. Ito dilata. Hindi namin alam ano to eh. Puset. Puset. So, ayan. Yung mga pwede namin kainin dito pang breakfast. Or pwede ring hapunan kapag naisipan namin na dito na kumain sa hotel. Good morning mga bossing. Ma-microwave ko tong breakfast namin. Third day here in Nagoya, Japan. At nandito kami ngayon sa... Saan tayo? Nandito tayo ngayon sa JR Takashimaya Hotel. At napakaraming tao dito. Yeah. Kasi, bakit ang daming tao dito? Kasi ito na yung area ng Shinkansen. Yung famous Shinkansen na bullet train dito sa Japan. Papuntang ano yun? Papunta na siya ng Tokyo and all other areas ng Japan. Lahat ng tao nagmamadali, naglalakad. Yeah. So, wala kami pake. Nag-vlog pa rin kami. Wala rin naman silang paki sa atin. Oo, hindi naman nila kami kilala eh. Yeah. Biglang sumama, hindi naman masama, bigla ako nagkasipon dito. Yeah. Kasi ano eh, mainit sa labas, tapos papasok ka sa mall. Lamig. Ang lamig. Kaya nagkaroon ako ng sipon. Hindi ko alam kung halata ba sa vlog na medyo ano yung boses ko. Yung boses ko kasi Gary V to eh. Wow. Medyo nagbago ngayon mga bossing, kaya pagpasensyahan nyo na. Right now, nandito kami sa Aichi Tower. Yes, ang daming nagko-cosplay dito. Pero kakaiba yung cosplay nila eh. Yung iba, naka-costume na talaga na yung mukha is anime. Kumbaga may mask or maskara sila. Pero may mga nakikita rin ako na normal cosplayer, same sa Pilipinas, na dito nagsushoot. Briefman! Yay! What's that? Briefman! Pumasok na si Kenzie sa loob. Hindi kasi yan mahilig sa anime eh. Dito siya mahilig eh. Sa tsokolate, mga matatamis. Ayan.
Sobrang nag-enjoy kami, especially ako dito sa Aichi Tower or ano? Or Mirai Tower. Mirai. Kasi minsan pag sinearch nyo, yun ang lumalabas eh. Yes. Mirai Tower. Libre lang dito mga bossing. Puntahan nyo pag hapon hanggang gabi. Especially sa mga mahihilig mag-cosplay. Kung may dala kayong costume, mag-costume na kayo dito. Yeah. Tas Actually, may mga foreigner dito na naka-costume din. Oo. Sobrang dami. Tapos, lahat enjoy. Yes. At ang pinakamaganda dito, libre. Yes. Yun yung target namin eh. Ang bucket list natin is makapunta tayo sa mga areas na accessible sa mga budgetarian or nagpa-budget. And hindi mo nabanggit ano yung pwesto na to? Ay, ito palang nasa likod namin is Spaceship Aqua. Yes. Tama ba? Yes. Or Ocean 21. Yun. Ganda. Pakaliwanag. Ang feature niya, hindi lang siya basta bilog na space cover. Meron din siyang tubigan sa taas. Oblong siya, oblong. Oh, oval siya or oblong. Tapos may mga tourist na umaakyat sa taas. Tapos may mga water effects sila sa taas na kaya siya tinawag na Ocean 21. Paganda dito. Sobrang nag-enjoy kami dito sa Aichi Tower. Nakalimutan i-vlog. Meron pala kaming pinuntahan kanina doon sa JR. Yeah, yung JR Takashimaya Tower. Sa 51st floor, Yeah. may cafe doon kaming kinainan. Yep. Overlooking. Anong pangalan nun? Pangalan ng restaurant is Cafe de Lucia. Delichay. Overlooking kung gusto nyo. Pwede kayong pumunta doon. Hindi naman ganun kamahalan, affordable. Affordable siya kumpara sa mga Italian restaurants dito. Nagre-range ng 3,000 yen pataas yung presyo. But yung kinainan namin per set, 1,650 yen lang. Affordable siya kasi meron siyang view. Since summer dito sa Japan, maalinsangan sa labas. So, feeling mo ang lagkit-lagkit. Siyempre, yung hangin, mainit, yung usok. Kaya pag kumakain kami, every time mga kinakain na kami, naabutan kami ng ganito. Yan siya, oh. Nagtataka kami para saan ito. So, pag binuksan mo siya... Sinuksan? May Japanese ka na. Pag binuksan mo siya, wet wipe siya. Ayan. So, pamuna siya ng muka. Ayan. Para mawala yung lagkit ba? Di ba sa atin, ang lagkit? Napakalagkit. So, para ma-freshen up ka, gumanda yung pakiramdam mo, bago ka kumain. So, ayan o. Oh. Fresh. Ito, ang fresh. Ang ganda ng view. Mas makayayamanin. Ganda ng view, no? Can you imagine itong rooftop or ano ba to, overlooking restaurant na to? Cafe restaurant. Yes. Ay nagkakahalaga ng mga menu na 800 yen to 1,700 yen lang. Which is sobrang mura para sa mga areas na ganito. Kasi yung presyo nun, ganun na rin yung ginastos namin sa ramen na kinainan namin last time. Which is nag-range sa 1,600 yen. Nasa 600 pesos yung isang set na. Good for two. In peso, magkano? 600. Yung 600. dito? Eto, yung set na binili ko na may may dessert na, may coffee na, and may meal na. That's 600 Pesos. Yes, 600 pesos. 1,650 yen siya. Paano nga pala namin napupuntahan yung mga lugar na gusto naming mabisita dito sa Japan? Ang kakampi namin dito ay ang Google Maps. Ayan. Pero hindi perfect itong Google Maps. Nalilito rin kami madalas. Pero sigurado na makakapunta kayo sa gusto nyong puntahan using this app. Kaya pag nandito kayo, masanay na kayong maligaw. Iligo na kami dahil kakatapos lang din namin maggala. So,
Ito yung binili natin sa Subway, di ba? Yes, ito yung binili namin kanina sa Subway na pinakamura yung sex bomb sa lush.com. Yan. Magkano yan? Ito, nabili ko ng 850 yan ba yan? So, nasa 300 pesos siya. Okay. Try ko. Ano Nakita gagawin? natin. Parang bomba. Yes. Ano siya? Bath bomb kung tawagin. Tingnan nyo, meron pa siyang rose sa loob. Tanggalin ko lang yung sticker. Mamaya, makikita nyo kung gaano kabilis bumula. Sige, dahil habis. dito. Tingnan natin. Baka magkaroon tayo ng endorsement tayo dyan. Tingnan natin. Wow! Oo nga! Bomba! Oo nga! Diba? Kaya pala bomb, para siya sumabog. Yes. Oh! Gandun siya sa malapitan. Ayun, bumubula. Galing. Ang bango kahit may sipon ako, barado inom ko ngayon eh. Pero naamoy ko. Ayos ah. Pero, para sa akin, may kamahalan, 300 pesos sabon. Para sa amin mga babae lang yan. Real talk. Totoo to. Sixth day here in Japan at nandito kami ngayon sa Tokyo. Pero bago namin kayo ilibot sa Tokyo, balik muna tayo sa Nagoya. Sa ika-4 na araw namin sa Nagoya, lumipat kami ng hotel sa Hotel My Stay. medyo pricey yung one night namin doon kasi nagbayad kami ng 4,500 pesos kasi weekend yun eh. Bukod sa weekend siya, yun kasi yung nakita ko na pinakamalapit dun sa pinagstayan natin, which is sa Hotel S Plus. Parang, isang kanto lang siya. Parang 5 minutes walk. Mapupuntahan nyo na yung ano ulit? Yung Hotel My Stay. Hotel My Stay. Nakakalimutan ko. Tapos bago mag-check-in, meron kaming kinainan na ramen house. Kaming dalawa ni Kenzie, nagbayad kami ng 800 yen. So that's together. around 320 pesos. Dalawa na kami. Dalawa na. Tapos, eto na, interesting. Pagka-check-in namin, natulog lang ako maghapon kasi bakit ako natulog maghapon? Nilagnat ako. Hindi nakisama yung katawan ko, mga bossing. Nilagnat ako ng teting. Dito pa sa Japan. Talaga naman. Kaya yung pang-apat na araw namin sa Nagoya, hindi na kami nakagala. Yeah. Technically, the whole day, the whole night, nag-chills ako dun sa hotel. Oo, grabe. Mabuti na lang, nandito yung misis ko at inalagaan ako. Bumili siya ng gamot, paracetamol. Nahirapan ka bang maghanap ng gamot? Actually, ang ginawa ko, buti na lang kamo, may Pilipina. yung cashier doon, Filipina, tapos napansin niya na na Filipina ako. Tapos sabi niya, Tagalog. Adi, yun na. Nagtanong na ako, ano po bang gamot para sa sa may lagnat? Sabi niya, may runny nose ba? Or inuubo ba? Runny nose lang po, tsaka tawag dito, mainit yung buong katawan. So, ayun, inassist niya na ako. But unfortunately, wala yung hinahanap niya, which is yung para sa ilong ba yun? Para yung inhaler. Yun. Dito ko na nabili yon sa Tokyo. At At again, di pa namin kayo ngayon ililibot sa vlog na to. Sa susunod na vlog na. Yeah. Masyado na mahaba yung vlog namin dito sa Nagoya. Right now, nandito ako sa lobby. Ayan. Kaka-check-in lang namin ni Dan. Pakita ko sa inyo yung room. Dito tayo. Nice. Okay. It's 2 p.m. in the afternoon. And like what I said, kaka-check-in lang namin. Unfortunately, hindi kami masyadong makakagala ngayon kasi nilalagnat si Dan. Kasi masyado siya nag-enjoy dun sa anime, mga pictorial sa Aichi Tower kahapon. And, ayan, nakapasok na rin yung mga gamit namin. Same lang sa accommodation, pero
sa napapansin ko, mas bago yung amenities dito compare sa Hotel S Plus. Hindi naman nagiging bias, pero mas malamig yung aircon dito pagpasok pa lang namin. Tsaka kung makikita nyo yung lobby kanina, ang lawak niya compared dun sa may Hotel S Plus. So, ayan. Bago rin yung mga amenities nila. Meron din silang phone, lamps, and TV. Mas malaki nga yung TV nila dito. And then, of course, may tables and chairs. Dalawa yan. Yung isa merong sandalan. And then, this one is yung fridge. And meron silang air humidifier. Of course, yung queen-size bed na nakahiga na si Dan. May mga slippers din here. Tsaka, ang CR. Ayan. Uy! Ganda. Alright, mga bossing. Nilalagnat pa si Dan. So, since wala akong magawa, nagawa ko na ako ng labahin. Ayan. Nagdala lang ako ng 2 plastic. Ayan. Puno yan pareho. Ayan yung mga nasuot namin for the last 5 days or the past 5 days. And meron na daw kasamang detergent to. So, I think hindi na ako kailangan gumastos para sa sabon panglaba. Ang ginastos namin sa 5 days na stay namin sa Nagoya, Sakae, ay tumataginting na... Yan ang total na binayaran namin or ginastos namin sa Nagoya, Sakae, dito sa Japan. Slow mo. Capsule toy. Ayan o. Ang cute o. Pero kahit ang liliit, detalyado yung mga muka. Oh, ayan o. Si Luffy o. Naruto. Oh. Naruto. Hindi, si Luffy yan. Si Luffy. Yan.